mga kapatid, at again, last Wednesday ay tinalakay po natin yung about doon sa young rich man, and we study about how to earn, okay, the eternal life. O paano mapasa atin ang buhay na walang hanggan. And this time po, continuation po ng ating tinalakay last Wednesday. Dito pa rin po tayo sa rich young ruler. Okay? Ito po ay nasulat dito po sa aklat sa Gospel ng Mateo, sa Marcos, at sa Lucas. So, ito pong tatlong writer na to na sumulat po dito about the young ruler ay binigyan po nila ng importansya ang pangyayaring ito, ang kwentong ito, because ito po ay napakahalaga. Okay? Napakahalaga po sa bawat isa. Particularly sa atin po mga mananampalataya. Okay? So, meron po akong binigyan ko po yan ng title na, tatlo po yung title na pwede natin pagpilian at titulo na pwede nating magamit. So, unang-una, makikita natin yung unang title na nilagay ko dyan is The Great Refusal. Okay? The Great Refusal. So, yung isa po sa title na pwede natin makuha dito sa kwentong ito is The Great Refusal. And second, pwede rin po natin tingnan sa punto na the man who would not pay the price. And pangatlo is Jesus answers to life's greatest question. So pwede po natin siyang kunin sa tatlong title na yan na akin pong inilagay dyan. Okay? Una, The Great Refusal. Second, the man who would not pay the price. And number 3, Jesus answers to life's greatest question. So, yan po yung tatlong title na nilagay ko po dyan sa ating pag-aaral na ito ngayong umaga. At sabi ko nga po kanina, ito ay sinulat ng tatlong magigiting na ninuno po natin. Okay? Si Mateo, si Marcos, at saka si Lucas. And thanks to God, sila po ay pinagkalooban ng Diyos ng wisdom para ito ay maisulat at makarating sa atin, mabasa natin. Okay? So, dito po sa kanilang pagkakasulat, sa istoryang ito, we see 5 big truths. Okay? We see 5 big truths in this story. 5 napakahalagang bagay na makikita po natin dito sa istoryang ito. But before that, basahin po muna natin. Sabi po dito, Matthew 19:16-22, just then a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" 17, "Why do you ask me about what is good?" Jesus replied, "There is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments." "Which ones?" He inquired. Jesus replied, "You shall not murder, shall not commit adultery, shall not steal, shall not give false testimony. Honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. All this I have kept." The young man said, "What do I still lack?" 21. Pakitaas. Jesus answered, "If you want to be perfect, go, sell your possessions, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. So purin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Now, tuloy po natin. Dito po sa kwentong ito, sa talatang ito na ating binasa, we see 5 big truths. Meron po tayong makikita rito na 5
malaking katotohanan about this story about this young ruler. Okay? And apat po dito ay tama yung kanyang ginawa. Okay? This young ruler did 4 things right. Apat po dyan sa 5 na yan na big truth ay tama po yung kanyang ginawa. And only 1 thing is wrong. Okay? Apat po yung tamang decision na ginawa niya. Pero yung isang decision po ay doon po siya bumagsak. Okay? Hindi isa. Okay na po sana eh. Pasado na po siya eh. At matatanggap niya na makukuha niya na yung eternal life. Na inihingi niya, na inaasam-asam niya. Naipasa po niya yung 4 na puntos. But do sa last point, doon po siya nagkaroon ng problema. At sad to say, naging daan po yun upang hindi niya maranasan, hindi niya makuha yung kanyang inaasam-asam sa buhay na walang hanggan. Unang truth po, makikita natin. Okay? Unang truth po dito makikita natin, he came to the right person. Okay? Yan po yung katotohanan na makikita natin na ginawa po ng rich man na ito na siya ay lumapit sa tamang tao. Okay? Sa tamang lalapitan, sa tamang pupuntahan, sa tamang hihinga ng tulong. Okay? He came to the right person. Sabi nga po dyan sa 16, just then a man came up to Jesus and asked. Okay? In other words is, eksakto po, tamang-tama yung kanyang pinuntahan. Okay? Perfect. Si Jesus Christ ang kanyang pinuntahan. Dahil meron po siyang problema, meron po siyang emptiness, at meron siyang gustong malaman, meron siyang gustong makita, meron siyang gustong matanggap, and he approached the right person na makakatulong sa kanyang o makapagbibigay ng solusyon doon sa kanyang emptiness, doon sa kanyang hinahanap, doon sa kanyang hindi maintindihan, nararamdaman sa kanyang buhay. Ito pong tao na to natin pinag-uusapan, itong yung rich man na to, he had all the money. Okay? In other words, is napakayaman niya at lahat sa pamagitan ng yaman niya ay pwede niyang mag-iit, pwede niyang makuha anumang naisin niya o pwede niyang mabili. Okay? He can buy anything because siya po ay punong-puno ng sabihin, wealth, kayamanan sa buhay. Lahat ng bagay na kailangan na in other words is lahat ng bagay na meron ang kapwa niya ay meron din siya at kaya niyang bilhin because of money, because of his wealth. Okay? Kaya niyang bilhin yun. Even sa pagkain, saganang-sagana po siya. His stomach was full. Okay? So, ganyan po yung kanyang kalagayan at napakapalad po niya because meron siya lahat ng bagay na to na kailangan ng isang individual. Pero sad to say, makikita po natin dito sa kwento, sabi ito, merong isang bagay na kulang sa kanya in spite of the fact na siya po ay sagana sa lahat ng bagay, punong-puno sa lahat ng bagay, na sinasabi rito ay his heart is empty. Okay? Parang may kulang. Nararamdaman niya na merong kulang, nararamdaman niya, bakit parang merong wala sa akin? Bakit parang merong kulang pa? Ano ba yun? Okay? So hindi niya maintindihan, hindi niya maunawaan na naguguluhan siya at nakukulangan siya sa nangyayari sa buhay niya in spite of the fact na, sabi ko nga po kanina, sagana siya sa lahat ng bagay. Okay? But again, yung kanyang puso ay empty. At may mga pagkakataon sa buhay niya, may mga pagkakataon na minsan sa kaya during his quiet time ay nakakarinig siya ng mga small voice
na nagbibigay ng doubt inside him. Okay? In other words, hindi siya masaya. Okay? Hindi siya masaya at merong mga doubt sa puso niya, sa isip niya, na kahit mayaman siya at sagana sa lahat ng bagay. In other words, walang kapahingaan yung kanyang isip, yung kanyang puso, yung kanyang soul. Pero palang ganun, ano? Kahit pala ikaw ay sagana sa lahat ng bagay, pero yung soul mo, yung heart mo, yung walang, hindi sabihin, hindi nakakaranas ng rest, hindi nakakaranas ng saya. Okay? There was no peace inside his heart. Okay? So nararamdaman po niya yun. Na merong kulang. At yun ang hinahanap po niya. That's why siya po ay lumapit kay Jesus Christ. Sabi rito, his doubt and emptiness na nararamdaman niya sa puso niya brought him running to Jesus Christ. Okay? Sabi dito kay Marcos, sa aklat ng Marcos, dito kasi kay John, kay Matthew ang sulat niya, just a man came up to Jesus, pero kay Marcos po ang sinulat niya is siya ay nagtatakbo, sumalubong papalapit kay Jesus Christ. Running to Jesus. Ano po ibig sabihin nun? He came to the right person. Okay? Tama po yung kanyang in-approach na tao. Tama yung kanyang pinuntahan. Okay? Tama yung kanyang desisyon na kay Jesus siya pumunta. Araw-araw po tayo po ay nangangailangan. Araw-araw we seek help from many different people. Okay? Minsan nagtatanong tayo sa ating pastor, sa ating mentor, sa ating leader, sa ating mga counselor. Minsan nagbabasa tayo ng mga books, listen to someone on the radio, on the TV, at minsan lumalapit tayo kung kani-kanino mga tao. Sangad natin na masatisfy yung longing natin, sangad natin na matugunan yung mga question natin. Sangad natin na malaman natin or maka-gain tayo ng rest ng ating soul, ng ating heart, ng ating mind. In other words is marami tayong mga pinupuntahan, marami tayong mga nilalapitan, marami tayong mga kinakausap. Dahil alam natin at sa pagkakaalam natin na kaya nilang tugunan, kaya nilang bigyan ng solusyon o kaya nilang ibigay yung emptiness natin. Kaya nilang solusyonan. But alam po ninyo mga kapatid, yung mga tao na nilalapitan natin, yung mga tao na ina-approach natin, yung mga bagay na ginagamit natin para masolusyonan yung ating hinahanap. Tandaan po natin, may limitasyon ang kaya nilang ibigay sa atin. Minsan pa, baka mali pa or sablay yung pwede nilang maibigay sa atin. Okay? Tandaan po natin, there is only one person who can help us on the subject of our life, especially life after death. Okay? Tandaan po natin yan, napakalagang bagay po yan. Tanging isang tao lamang ang makapagbibigay sa atin ng perfect na answer, perfect na solusyon doon sa ating hinahanap, other than ang ating Panginoong Jesucristo, especially pagdating sa buhay. Okay? Pagdating sa buhay. Ang sabi po ng alagad na si Pedro sa John chapter 6 verse 68. Okay? Sabi niya, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Okay? Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay? Sabi ko nga po kanina, marami tayong pwedeng puntahan. But again, nakikita po natin dito, sabi ni Pedro,
Okay? You have the words of eternal life. Nasa inyo ang buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay? Marami tayong pwede, sabi ko kanina, marami tayong pwedeng puntahan. Okay? Maraming mga religious leaders na pwede natin puntahan. Pwede na natin lapitan. Maraming mga religions na pwede natin kapitan. But Jesus said, John 11:25, ako ang muling pagkabuhay. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Ako ang muling pagkabuhay at mabubuhay, muling mabubuhay ang nananalig sa akin. Kahit mamatay ay muling mabubuhay. Yan po yung assurance na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Napakaganda pong assurance yan na pwede na po nating panghawakan. Na si Jesus Christ mismo nagsasabi, I am the resurrection and the life. Siya lamang ang makapagpupuno, tanging makapagpupuno ng ating mga kakulangan. Siya lamang ang tanging makakasagot, okay, ng mga ating mga katanungan. The rich young ruler came to the right person. Ang Panginoong Jesucristo. Okay? So, ulitin ko po, pwede tayong lumapit kahit kanino. Pero again, yung kanila pong pwedeng ibigay sa atin ay merong limitasyon. But for Jesus Christ, okay, sigurado tayo. That's why at all times, lagi lang po natin i-approach. Okay? Tumakbo po tayo doon sa right person na kailangan po natin takbuhan. Dahil siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tamang kasagutan doon sa lahat ng ating mga emptiness o kakulangan sa buhay. He came to the right person. Number 2 po. He came at the right time. Okay? Sabi po ng Hebrew chapter 4 verse 7, God again set a certain day, calling it today. This he did, and a long time later, he spoke through David, as in the passage already quoted. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Grabe, di ba? Today is the right time. Ito na yung tamang oras para ikaw ay tumakbo kay Jesus Christ. Ito na yung tamang oras para ikaw ay lumapit kay Jesus Christ. Sabi ko nga po kanina, when this young ruler took time to be quiet, he heard a voice of doubt. Nakarinig po siya ng salita. Okay? A small voice, nakarinig po siya ng small voice mula sa Panginoon. At binibigyan siya, okay, ng instruction. Okay? At sinasabihan siya. Sabi ko nga po kanina, kahit mayaman siya, kahit sagana siya lahat ng bagay, hindi siya masaya. At nakikita nga po natin sa kwento, he did not ignore. Okay? Nung marinig po niya yung boses ng Panginoon, he did not ignore it. Okay? He responded to the emptiness inside. Yan ang maganda po sa kanya. Okay? Na nung makarinig po siya ng salita at nakita niya, nalalaman niya na ito ay salita mula sa Diyos. Okay? Hindi po siya nagdalawang isip. Hindi po siya nagduda. Okay? Hindi po siya muni-muni muna. At there and then, sabi rito, siya ay tumakbo nga pumunta kay Jesus Christ. Okay? He responded to the emptiness inside. Alam po ninyo, the right time for a person to come to Jesus is when
that person feels the Holy Spirit moving or talking to him or to you. Okay? In other words, pagka nararamdaman natin, parang sinasabi niya, kung nararamdaman mo na ikaw ay kinakausap ng Panginoon, kung nararamdaman mo na may sinasabi sa iyo ang Panginoon, okay? Sabi dito ay kailangan mong mag-respond. Kailangan mong gawin, kailangan mong sundin. Okay? The Bible teaches us that merong oras para tayo lumapit sa Diyos. And that hour is today. Okay? Sabi po dyan, Hebrews chapter 4 verse 7. That hour is today. Okay? Hindi pwedeng mamaya, hindi pwedeng bukas. Hindi pwedeng next week. Maalala ko nga po yung testimony ni Pastora Christy. Yung kapitbahay po niya na may sakit, kinakausap na siya ng Panginoon, dalawin mo. Okay? Sabi niya, bukas na lang. O, pinagpapabukas-bukas po niya yung sinasabi ng Panginoon na dalawin mo yung may sakit na kapitbahay mo. And dahil po sa kanyang pagbubukas-bukas na yon, kinabukasan po, patay na yung kapitbahay niya. Hindi niya na nakausap. Hindi niya na naibigay yung tamang word na binigay sa kanya ng Panginoon para siya puntahan. And it's too late for her para siya magsisi, para siya magsorry. Okay? May mga pagkakataon na gano'n na kinakausap tayo ng Panginoon at merong ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Bata, minsan, Lord, mamaya na. Lord, bukas na lang. Okay? But sinasabi po ng salita ng Diyos, Hebrews 4:7, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Pag narinig mo na ang salita ng Diyos, pag narinig mo na nagsasalita na ang Diyos sa iyo, do not harden your hearts. Okay? Huwag nating patigasin pa yung ating puso. Because sabi nga ang oras ay napakahalaga. And today, ito yung tamang oras para tayo ay kumilos at gawin yung ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Because pag hindi natin ito ginawa, maybe it's too late para ito ay magawa pa natin sa mga susunod na oras. Okay? Because hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin. None of us knows the future. Ang buhay po natin ay punong-puno ng mga surprises. Ang buhay ng tao, punong-puno po ng mga surprises. At magugulat ka na lang. Sabi nga, some people get on a bus to go home. Okay? Mga taong pauwi na mula sa kanilang pinanggalingan, sumakay ng bus, but they never reach home. They die in an accident on the road. Some go to sleep at night and never wake up another morning. They die in their sleep. Tandaan po natin, life is uncertain, but death is certain. Yan po yung katotohanan. That's why, wag po natin ipagwalang bahala yung oras, yung right time. Sabi po doon sa Acts 24. Okay? Meron pong kwento doon sa Acts 24. Si Apostol Pablo po, nakakulong po siya. Okay? At that time, ito pong kwento dito po sa Acts 24. Si Apostol Pablo ay nakakulong. At noong mga panahon na yun, ay merong isang authority na ang pangalan ay Governor Felix. Okay, so itong si Governor Felix,
ay pinatawag niya, ipinalabas niya si Apostol Pablo at pinapunta sa kanya. At sinabihan niya si Apostol Pablo na siyaran mo ako ng nalalaman mo about sa iyong pananampalataya. So, yun po yung kanyang yun po yung kahilingan kay Apostol Pablo, kaya niya pinalabas sumandali sa kulungan. So si Apostol Pablo po ay nagturo ng patungkol sa righteousness, self-control, and coming judgment. Okay? And nung marinig po ito ni Governor Felix, he felt afraid and trembled. Alam mo ninyo, yun na sana yung tamang oras eh. Yung siya'y nakaramdam ng yung siya'y nakaranas, nung marinig niya ang salita, ang Diyos mula kay Apostol Pablo, na siya'y nagkaroon ng takot sa puso niya, yun na sana yung right time para siya lumapit kay Jesus Christ. Yun na sana yung right time para paniwalaan niya, tanggapin niya at isuko niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Okay? Para yung takot na ito ay mapalitan ng kapayapaan. But instead, ang ginawa po niya, he said in verse 25, sabi niya kay Apostol Pablo, that's enough. Okay? Tama na muna yan. At ipapatawag na lang uli kita pagka medyo kalmado na ako. Papatawag na lang uli kita pag may time na ako. At a convenient time, I find a convenient time. Okay? Papatawag kita. I will send for you. Sabi niya, I will send for you. Sabi po niya ganun. So, in other words is, minsan pamilyar tayo sa salitang ganun eh. Okay? Minsan pamilyar tayo sa salita na ito ni Governor Felix. Okay? Sa susunod na lang. Okay? Wag na muna ngayon. Very familiar po tayo sa ganun salita. Sige, later on na lang. Sige, sa susunod na lang. Sige, bukas na lang. Okay? Sige, pag may panahon ako. Sige, pag may oras ako. Okay? Pag nakaluwag-luwag ako. Pag hindi na ako busy. Okay? Pag may off ako. I was very familiar po tayo sa ganitong salita na binitiwan po ni Governor Felix. Sabi ko nga po kanina, that's the right time, the best perfect time na pwede niya na i-approach siya ang Panginoong Jesucristo because nakaramdam siya ng fear, nagkaroon siya ng trembling. Pero instead po na samantalay niya yun, itinaboy po niya si Pablo. Sige, bumalik ka na sa kulungan sa kanilang. Ipapatawag na lang kita uli pag kailangan na kita. Okay. Other words is, nakita po natin doon sa kwento, after 2 years, ay bigla po nagkaroon ng palitan ng posisyon. Si Governor Felix po ay hindi na siya naging governor, hindi na po siya governor at that time, pinalitan po siya. Since then, hindi na po sila nagkausap muli ni Apostol Pablo. Nasayang yung naramdaman niya noon na fear and trembling. Okay? Nabaliwala. Nasayang yung pagkakataon na yun na sana yung tamang oras, tamang panahon para siya lumapit kay Diyos, sa Diyos at tanggapin ang Panginoon at isuko ang kanyang buhay sa Panginoon na wala po. Because siya po ay napalitan na iba ng governor ang pumalit sa kanyang position. Nasayang po yung time, pagkakataon na binigay sa kanyang Diyos. Tandaan po natin, sabi ko nga po kanina, the right time to come to Jesus is always today. Because none of us knows about tomorrow. Gaya po ng ginawa ng young ruler na to, he came to Jesus and that is the right time. Okay? Ginawa po niya. He came to Jesus, una,
and he came at the right time. Pangatlo po, he asked the right question. He asked the right question. Alam po ninyo, you can tell a lot about a person by the questions he asks. Ulitin ko po, you can tell a lot about a person by the questions he asks. Kasi po, some questions are like windows that allows you to see inside a person. Okay? Para pong yung tanong natin, yung pagtatanong natin, para lang po yan isang windows na mag-o-open para makita o malaman natin o makilala natin kung ano tayo o sino tayo. Okay? So magitan ng ating pagtatanong. There are many types of questions na mababasa po natin dito sa Bible. Okay? Maraming mong uri ng tanong na nagpapakita kung anong klaseng tao tayo. At sa pamamagitan ng tanong natin, ay malalaman nila kung anong klaseng tao tayo. Grabe, no? Ganun pala yun. Sa pamamagitan lang ng pagtatanong natin, malalaman nila kung ano tayo o sino tayo. Itong tao na ito, nagtatanong, nawawala to. Atong tao na to, dahil sa kanyang mga tanong, meron siyang pinagdadaanan. Okay? Dito po makita natin sa Bible, kukuha po tayo ng ilang halimbawa. Ito sa Genesis chapter 4 verse 9. Sabi po ng Panginoon kay Cain, where is your brother Abel? Pansinin po ninyo yung sagot. I don't know. He replied, am I my brother's keeper? Okay? Diyan po makikita natin, sa sagot niyan, he has a bad feelings towards Abel. Okay? Doon po sa sagot niya, makikita mo na atong taong ito. Pero isang hindi maganda yung kanyang relasyon sa kanyang kapatid. Itong taong ito, hindi maganda yung kanyang ginagawa sa kanyang kapatid. Halos wala siyang pakialam. Pakialam ko sa kanya. Okay? Kulang na lamang ikailan niya, hindi ko yung kapatid. Wala akong pakialam sa kanya. Am I my brother's keeper? Okay? Tagapag-alaga ba ako ng aking kapatid? Ulitin ko po dito sa sagot niya, makikita natin, he has a bad feeling, okay, sa kanyang kapatid. Doon din po sa Mark chapter 10, verse 35 hanggang 37. Okay? Sabi po dyan, James and John, the sons of Zebedee, come to him. Teacher, he said, we want you to do for us whatever we ask. Grabe, no? What do you want me to do for you? He asked. Then replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. Ano po nakikita niyo dyan? Na katauhan po ni James and John, na mga alagad ni Jesus Christ. Ano pinakikita natin dyan? Anong pinapakita dyan? Greed. Diba? Pagka-greed. Pagka-sakim. Okay? Hinihingi nila yung throne. Hinihingi nila yung upuan doon sa tabi. Magkatabi sila. Kaliwat kanan ni Jesus Christ. These questions enables us to see greed in their hearts. Okay? Mayroong pagkasakim. Sabi nga po doon sa Luke 10 verse 14. Meron pong kwento doon sa Luke 10 verse 14. Pagka ikaw ay inaanyahan sa isang handaan, okay, sa isang piging, wag mong pipiliin yung pinaka magandang upuan. Baka ikaw ay mapahiya. Baka merong nakalaan na tao na paupin sa lugar na yan. Okay?
So ito pong dalawa, si John saka si James, di po nila inisip na baka merong ibang uupo doon. Pero sabi po dito, in-anticipate na nila, Panginoon, pag nandun na tayo sa langit, pwede bang ako ang uupo sa kanan mo? At itong isa kasama ko dito sa kaliwa mo. Diba? Grabe, no? Yung kanilang greed. Greed in their hearts. Doon din po sa Luke chapter 10 verse 29. Okay? Meron din pong pangyayari dyan. The teachers of the law asked Jesus about who is my neighbor. Ito po mga Pharisees, mga teachers of the laws. Okay? Sila po yung mga skriba, mga manunulat, mga gumagawa ng batas. Pero ang tanong po nila, sabi niya, who is my neighbor? Kasi sabi ni Jesus Christ, mahalin mo ang iyong kapwa. And who is my neighbor? Sabi po nila. This question of the Pharisees shows evil in their hearts. Because they ask question to trap Jesus. Sa punto ng kanilang pagtatanong, hindi ito patungkol dun sa pagmamahal sa kapwa. Kundi gusto lang nilang huliin si Jesus Christ. Gusto lang nilang i-trap si Jesus Christ para ito ay huliin at kasuhan. Okay? Para siya ay litisin. In other words, ang kanilang puso ay nagre-reveal. Okay? Nagre-reveal ng nilalaman ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pagtatanong. At ang pagtatanong na yan ay hindi nalilingid sa ating Panginoong Jesucristo kung ano yung kanilang plano, kung ano yung kanilang purpose. Because, sabi ko nga po sa aking mga previous sa pagtuturo, wala tayong pwedeng itago sa ating Panginoon. Okay? Niisip pa lang natin o hindi pa natin sinasabi. Alam niya na yung nilalaman ng ating puso o alam niya na kung ano ating sasabihin. Okay? Doon po sa Acts chapter 9 verse 5. Sabi po doon, who are you, Lord? Saul asked. Sabi ni Jesus Christ, I am Jesus, whom you are persecuting. He replied. Yan po yung nangyari nung si Apostol Pablo ay pumunta po dun sa Damascus po ba yan? Para huliin yung mga alagad ni Jesus Christ. And sa kanyang pagpunta sa lugar na yon, na-encounter niya ang Panginoong Jesucristo. Siya ay nakakita ng isang malingning na liwanag. Nakita niya yung ilaw ng ating Panginoon. At dahil sa lakas ng ilaw na yon, liwanag na yon, nabulag siya. At si Jesus Christ nagsalita, sabi ni Paul, who are you? Who are you, Lord? Sa puntong ito, siya po ay, si Jesus Christ po nagpakilala sa kanya. I am Jesus whom you are persecuting. Who are you, Lord? Sabi, di ba? Ako yung Jesus na iyong pinapersecute. Sabihin, hindi naman po si Jesus Christ actually yung kanyang pinapersecute, kundi yung kanyang mga alagad. Pero sinasabi po ng salita ng Panginoon, ano man ang gawin mo sa aking mga alagad, sa mga taong sumusunod sa akin, ito ay ginawa mo sa akin. Okay? In other words, kung ano man ang gawin natin sa ating kapwa o sa mga lingkod ng Diyos, hindi natin ito ginagawa sa kanila, kundi ito ay ginagawa natin sa ating Panginoon. Si Jesus Christ yung ating pinapersecute kung pinapersecute natin yung ating kapwa. Okay? Particularly yung kanyang mga lingkod. Ano word, makikita po natin yung sagot nito ni yung tanong na yan ni yung tanong na yan ni Paul
ni Saul. Okay? Ibig pong sabihin niyan is, this shows he wanted to know more about Jesus Christ. Okay? Yung ibig sabihin ng salitang, who are you, Lord? Ito ay pagpapakita ng gusto niyang makilala. Gusto niyang malaman. He wanted to know more about Jesus. Gusto niyang makilala ng gusto ang Panginoong Jesucristo. Question reveals a lot about people. And this question, who are you, Lord? It means, nais ni Paul na makilala, makita ng lubusan ang Panginoong Jesucristo. Okay? Kung napansin po niyo dito sa ating teksto about the rich young ruler, he asked the most important question of all. Isang question na napakahalaga sa lahat ng klase ng tanong. Okay? Tingnan niyo po yung Luke 18:18. Doon po tayo sa Luke 18:18. Doon po natin siya kukunin. The most important question of all. Sabi niya rito, what must I do to inherit eternal life? Grabe, yan yung napakahalagang question sa lahat ng mga question. What must I do to do? What must I do to inherit eternal life? Ano ang kailangan kong gawin para matanggap ko ang buhay na walang hanggan? Isang napakahalagang tanong. Isa lahat ng mga tanong. Okay? Grabe. Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Meron din po isang teacher na nagtanong ng ganyan. Isa po siyang Pariseo. Nagtanong din po siya ng ganitong tanong kay Jesus Christ. Pero ang purpose po niya is to trap Jesus Christ. Ito pong rich young ruler na ito, makikita po natin, he asked with a sincere heart. Okay? Bukal sa puso niya yung kanyang pagtatanong. Yung kanyang binitiwan tanong na ito kay Jesus Christ, ito ay bukal sa puso niya, mula sa puso niya. At nakikita po yun ng ating Panginoong Jesucristo. He asked it with a sincere heart. He did not try to hide the fact that he had doubts within. Okay? Sana po makita natin yung katotohanan natin na I pray that all people, okay? I pray that na gayahin ng lahat ng tao itong young ruler na to na should come to Jesus with question, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Okay? Sabi ko nga, I pray that lahat ng tao dumating sa punto na sila ay magtatanong sa Panginoon, what must I do to inherit eternal life? Okay? Ito po nga, pangatlong tama na ginawa ng rich man na to. Okay? Okay? Una, he came to the right person. He came at the right time. At yung pang-apat po, he got the right answer. Okay? Dito na po tayo sa pang-apat. He got the right answer. Dito po sa pang-apat, makikita po natin, meron po 3 puntos dito makikita natin. Okay? But sabi po rito, Jesus did not give him the right answer immediately. Una, okay? Dito po sa pang-apat, ulitin ko po. Dito sa pang-apat, he got the right answer. Unang-una, makikita may 3 puntos po tayong bigyan ko lang po 3 puntos. Ito pong number 4. Na unang puntos na makikita po natin, sagot ni Jesus Christ, dito po sa hinihingi ng young ruler na to about eternal life. Okay? Sabi dito, Jesus did not give him the right answer immediately. Okay? Sabi po ng 19, verse 17, why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments. In other words, first thing about the answers of Jesus Christ, na makikita po natin dito, na ibinigay niya dito sa
Yang ruler na to, he did not give the right answer immediately. May mga situation po na ganyan sa buhay ng tao na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po niya ibinibigay. Okay? Hindi po niya ibinibigay kaagad yung hinihingi o sagot doon sa question natin. Gaya po ng ginawa niya dito sa rich young ruler. Kasi itong ruler na to, lumapit kay Jesus at hinihingi niya yung eternal life. Pero makikita po natin, hindi agad-agad ibinigay ng Panginoon sa kanya. Okay? Hindi agad ay sinagot siya ng Panginoon. And sabi ko po kanina, may mga pagkakataon sa buhay natin, okay, na hindi niya ibinibigay yung ating hinihingi, na hindi niya sinasagot yung ating mga panalangin. Maybe because gaya ng rich man na ito, ay may nakita o may napansin si Jesus Christ na he was not ready for it. Hindi pa siya ready, hindi pa siya handa para ito ay tanggapin. Hindi pa siya handa para ito ay mapasa kanya. Okay? So may mga pagkakataon sa buhay po natin na minsan mayroon tayong hinihingi, mayroon tayong prayer request at sinasabi po rito na you are not ready yet para ito ay matanggap mo. Para ito ay mapasa iyo. Okay? Punya ko? Kasi sinasabi sa atin ng Panginoon na isa, yung inihingi mo sa akin, hindi ka pa handa para ito ay tanggapin. Hindi ka pa handa para ito ibigay ko sa iyo. Gaya po nang nangyari sa rich man na to, he was not ready for it. Because this young man, this young ruler was trusting in himself. Ito yung nakita po ng Panginoon sa buhay po ng rich young man na to, na siya ay nagtitiwala sa sarili niya. Malaki ang tiwala niya sa sarili niya. Okay? Masyado siyang confident. Masyado siyang tiwala sa sarili niya. Okay? Masyado siyang tiwala sa kaya niya. Masyado siyang tiwala sa mga bagay na pwede niyang gawin. Because of his power, because of his authority, because of his wealth. That's why, sabi ni Jesus Christ sa verse 17, keep the commandments. If you want to enter life, gusto mong matanggap, gusto mong ma-receive yung inihingi mo, gusto mong mapasa iyo yung inaasam-asam mo, gusto mong matanggap answer prayer doon sa pinagpe-pray mo. If you want to enter life, keep the commandments. Yung po sagot sa kanya ni Jesus Christ. Okay? He did not give the right answer immediately, but sabi ni Jesus Christ, keep the commandments. Okay? Keep the commandments. Obey the commandments. Kasi po, bakit niya dinala diyan si Jesus? Bakit dinala ni Jesus Christ itong rich young ruler na to dito sa laws, sa mga kautusan? Because when we look at the law, ipinapakita po dito yung ating kulang, yung ating mali, yung ating pagkukulang. It shows us where we fall short. Okay? Yan po ang ginagawa ng kautusan sa buhay ng isang tao. Okay? Yan po yung ginagawa ng commandments of God sa buhay ng isang tao. It shows where we fall short. Ipinapakita nito yung ating kakulangan. Ipinapakita nito yung ating kasalanan. At nagiging daan ito para isang tao, once na mabasa niya, once na makita niya yung batas, yung kautusan, magiging daan ito upang siya ay mag-healthy. Magiging daan ito kung makita niya, ay, di pala ako pasado sa ganito. Ay, mali pala yung ginagawa ko. Okay? Sabi ko nga po ngayon, ang laws, ang commandments, okay? Ginawa ito ng Diyos para ipakita sa atin
kung ano yung kulang natin, kung ano yung mali natin, kung ano yung dapat natin gawin para tayo mag-guilty. Then we realize that we need a Savior. And ulitin ko po, one thing more, ang kautusan. Okay? Ang kautusan po, ang purpose po niyan is to lead us to Christ. Yung mga kautusan po na binibigay sa atin ng Panginoon dito sa Bible, makita natin, ito ay magdadala sa atin, sa ating Panginoong Jesucristo. The purpose of the law was to lead us to Christ. Okay? Sabi po ng Galatians chapter 3 verse 24. Galatians 3:24. So the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. Yan po yung purpose ng kautusan ng law, ng commandment ng ating Panginoon. Okay? The law teaches us the need for salvation, and God's grace give us that salvation. Para makita natin, para maunawa natin yung kulang natin. Yan ang ginagawa ng kautusan, ng commandment ng ating Panginoon. Dadali niya tayo kay Kristo, ililid niya tayo kay Kristo, nang sa ganun makikita natin na kailangan natin ang tagapagligtas. Okay? God's grace gave us that salvation. Sa totoo lang, dapat sana sa puntong ito, na ito pong rich young ruler na ito, na dapat sana, nung mabasa niya yan, sabi dyan yung obey the commandments, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dapat sana ng mga puntong yan, kung yung sinasabi niya ng ating Panginoon, dapat sana siya ay nakaramdam na ng guilt sa kanyang puso. Lalong-lalo na doon sa huling commandment ng ating Panginoon, na binabanggit niya, na love your neighbor as yourself. Okay? Dapat sana sa puntong yan, ay nakaranas o nakaramdam na itong karakter na ito sa ating pinag-uusapan, rich young man, yung binanggit ni Jesus Christ na love your neighbor as yourself, dapat sana makaramdam na siya ng guilt. Okay? But tingnan niyo po yung kanyang sagot kay Jesus Christ, buong pagmamalaki. Okay? Buong taas noo. Sa ano pong sabi niya? All this I have kept. Panginoon, lahat yan ginawa ko na. Panginoon, lahat yan ay sinunod ko na. Totoo kaya yun? Okay. Totoo kaya na itong rich young selfish na man na ito ay minamahal niya ang kanyang kapwa gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili? Okay. The poor and hungry were all around him. Siya po ay napapaligiran ng mga taong nagugutom, mga taong mga mahihirap. Binibigyan kaya niya ito ng pagkain. Gaya ng pagbibigay niya ng pagkain sa kanyang sarili. Okay? Maybe hindi. Ay hindi po ito totoo yung sinasabi niya na all this I have kept. Lahat ng commandments, Lord, ginawa ko na. Lahat ng commandments, Lord, ginagawa ko nung bata pa ako hanggang ngayon. Ito kaya yun? Okay? Pero makikita natin, sa pag-uugali po nitong rich young ruler na to, posibleng ginagawa po niya yung ganon. In other words, siya po ay nagsisinungaling. He did that because he did not know the condition of his heart. Kasi nga po, kaya nga po siya lumalapit kay Jesus Christ kasi merong kulang, merong emptiness. Kasi nga hindi niya nagagawa yung puntong ito. Okay? Yung puntong ito na sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo gaya na pagmamahal mo sa sarili. Kasi kung minamahal niya yon, kung ginagawa niya yon, walang emptiness na maramdaman siya sa kanyang puso. Hindi niya mararamdaman yung emptiness. Pero dahil nararamdaman niya, ibig sabihin, hindi po niya ginagawa. He did not know the condition
of his heart. He thought he loved others as much as he loved self. He was blind to his own sin. He was sincere but greatly deceived. Niloloko lang niya yung sarili niya. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Akala niya tama yung ginagawa niya. Akala niya okay yung ginagawa niya. But he greatly deceived. Okay? The answer to the question na hinihingi niya, Jesus did not give him the right answer immediately. Ginawa ni Jesus Christ, dinala siya doon sa law. Dinala siya doon sa commandment. Nang sa ganun, makita niya yung katotohanan. Makita niya yung kulang niya. Makita niya yung kanyang buhay. The second point about the answer Jesus Christ gave him, pangalawa po, tingnan natin. Jesus did not give him the right answer immediately. Second, pangalawa po, tingnan natin. Pasok po yung slide number 2. Okay, so ito po yung pangalawa. Okay? The law did not make the man feel his need for a savior. Okay? The law, ulitin ko po, did not make the man feel his need for a savior. In spite of the fact na nabasa niya na, nakita niya na sinasabi niyang ginagawa niya, yung law, yung kautusan, sabi nito, he did not make, okay, the man feel his need for a savior. Okay? Parang sinasabi niya na, sabi niya, ginagawa ko na ang lahat ng bagay na yan. Okay? Ginagawa ko niya. All this I have kept. In other words, parang sinasabi niya na, ang kailangan ko lang ay hindi ko na kailangan ng tagapagligtas. Okay? Hindi ko na kailangan yung mga bagay na kagayahan. Ang kailangan ko lang ay yung buhay na walang hanggan. Yes. So, ibig sabihin, sa puntong ito, hindi ko na kailangan ng Savior. Ang kailangan ko lang is eternal life. Okay? So, in other words, Jesus brought him to the truth from another direction, para makita niya kung ano ang problema ng puso niya. Okay? Walang problema kung anong meron sa puso ng rich man na ito. Okay? The law did not make the man feel his need for a savior. Ibig sabihin, kahit nabasa niya na lahat, na sinasabi niya, all of this I kept. All this I kept. Ginagawa ko na to. Pero, sabihin, baliwala sa kanya, wala lang sa kanya, walang epekto ito sa kanya. Okay? Ang naka-invade, nakapasok sa isip niya, sa puso niya, ang kailangan ko lamang ay eternal life. Assurance. Kasiguraduhan. Na hindi mapupunta sa impyerno ang aking kaluluwa, kundi mapupunta sa heaven, sa langit. Okay? So okay na, ginagawa ko na nga eh. So why do I need a savior? Ginagawa ko na lahat ng kautusan. Okay? Ang kailangan ko, ang gusto ko mangyari ay matanggap ko ngayon. Magkaroon ako ng assurance na ako ay magkakaroon ng eternal life o buhay na walang hanggan sa future. Parang pang ganun po yung lumalabas yung kanyang gustong mangyari, yung kanyang gustong sabihin. Okay? And sa puntong ito, siya po ay dinala ni Jesus Christ sa ibang direksyon ng buhay ng taong ito para makita niya yung kanyang kulang. Sabi rito, Jesus looked straight into the man's heart and saw his problem. In other words, siya po, sabi dyan,
nakita ni Jesus Christ yung problema ng taong ito. Mayroong isang napakalaking hadlang between him and eternal life. Okay? Nakita ng Panginoon yun sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng kanyang mga sagot, sa pamamagitan ng kanyang mga actions, nakita ng Jesus na mayroong isang napakalaking hadlang between him and eternal life. Ito po ay yung kanyang wealth. Yung kanyang kayamanan. Ito pong young ruler na to. Siya po isang prisoner ng kanyang wealth. Bilanggo po siya ng kanyang kayamanan. He owned it. Okay? He owned it. Marami siyang yaman at kanya po yung yaman na yan. But ang problema, it also owned him. Pag-aari din po siya ng kanyang kayamanan. Okay? Kuha niyo po yun? Pag-aari niya yung kanyang kayamanan, ba't yung kayamanan niya, pag-aari din siya. Okay? Kinokontrol niya yung kanyang yaman, at yung yaman niya, kinokontrol din siya. Sabihin, hindi siya makawala. Hawak-hawak niya yung kayamanan niya, at hawak-hawak din siya ng kanyang kayamanan. At hindi pwedeng maghiwalay. Hindi siya pwedeng miwalay. Ito ay sabi ni Jesus Christ sa kanya, yan yung napakalaking hadlang sa buhay mo. Yung kayamanan mo. Yan yung napakalaking hindrance para hindi mo matanggap ang eternal life. Okay? Napakalaki yung hadlang sa pagpasok mo sa buhay na walang hanggan. That's why sabi ni Jesus Christ sa verse 21, tanggalin mo yan. Ibenta mo yan. He needed to sell everything na meron siya and give it to the poor. Hanggang ganoon, siya ay malayang makapasok doon sa hinihingi niya na buhay na walang hanggan. Okay? May mga pagkakataon sa buhay po ng isang tao na merong hadlang doon sa kanyang kahilingan, doon sa kanyang gusto mangyari. Gaya po nitong rich young man na ito natin pinag-uusapan, yung hadlang sa kanya para maranasan niya yung buhay na walang hanggan ay yung kanyang kayamanan. Maybe, may mga pagkakataon sa buhay ng isang tao, hindi yaman. Wala naman siyang yaman. Pero nakikita ni Jesus Christ na merong isang hadlang. Merong isang obstacle. Merong isang harang na humaharang sa buhay ng isang tao sa kanyang pagpasok doon sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, go. Benta mo lahat yan. And give it to the poor. Tanggalin mo lahat yan. Alisin mo lahat yan. Nang sa ganoon, ikaw ay malayang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Take note po mga kapatid. Okay? Take note. God does not require the same sacrifices. Ulitin ko po, God does not require the same sacrifices sa lahat ng gustong sumunod sa Kanya. Okay? Iba-iba po yung dealing ng Panginoon sa tao. Okay? Hindi kagaya po ang dealing po ng Panginoon sa kay young man na ito is ibenta niya yung lahat ng kanyang ari-arian. Ipamimigay niya yung lahat ng kanyang kayamanan. But God does not require the same sacrifices sa lahat ng gustong sumunod sa Kanya. Marami po tayong mababasa dito sa Bible na iba-iba ang pakikipag-deal ng Diyos sa tao. Halimbawa po kay Abraham. Ano po yung dealing ng Diyos kay Abraham? Okay. He let Abraham keep his wealth. Inayaan niya na i-enjoy ni Abraham yung kanyang kayamanan. Si Abraham po ay one of the richest during his time. Okay? At hindi siya dinili ng Panginoon doon sa kanyang kayamanan. Hindi po tinats ni Jesus, hindi po tinats ng Diyos
yung kayamanan ni Abraham dito sa kwento. Okay? He let Abraham keep his wealth, but he asked him to give his son. Okay? Sabi ko nga po, iba-iba yung dealing ng Diyos sa tao. Dito po kay rich man, ang dealing niya about pera. About kayamanan. Pero ang dealing po ni Jesus Christ kay Abraham about his son, Isaac. Okay? He asked him to give his son. Why? Bakit yung anak niya? Bakit hindi yung kayamanan? Because yung kayamanan po ni Abraham, secondary lang yun. Ang first sa kanya yung kanyang anak na si Isaac. Mahal na mahal ni Abraham yung kanyang anak than anything else on earth. Okay? That's why yun ang hiningi sa kanya ng Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya na ibigay mo yan sa akin. Okay? Iba-iba. Kung sino yung binigbibigyan mo ng atensyon. Kung sino yung pinaka-importante sa iyo, yun ang hinihingi ng Panginoon. Yun ang hinihingi ng Diyos. Itong rich man na to, ang importante sa kanyang pera. Itong si Abraham, ang importante sa kanya yung kanyang anak. At yun ang hinihingi ng Diyos sa kanila. Because the son meant more to him. Doon po sa Mark chapter 5 verse 19, may makikita rin po tayo, Mark 5:19. May isang tao po diyan na pinagaling ni Jesus Christ. Siya po inalihan ng demonyo. At right after na siya po ipagalingin ni Jesus Christ, sabi po nitong lalaking ito, Panginoon, gusto kong sumama sa iyo. Gusto kong maglingkod sa iyo. Gusto kong sumunod sa iyo. Okay, pinagaling mo ako sa lahat sa aking karamdaman, sa aking katayuan, sa aking sitwasyon, na tinanggal mo yung demonyo sa katawan ko. At gusto kong sumunod sa iyo. Ba't ang sabi ni Jesus Christ? Verse 5:19. Jesus did not let him. Okay? Hindi po niya tinanggap. Hindi po niya sinama. But instead, ang sabi ng Panginoon sa kanya, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Okay? May mga pagkakataon ng Panginoon, iba yung kanyang gusto sa gusto natin. Iba yung kanyang ipinapagawa sa gusto nating gawin. Okay? Dito po sa taong ito, go home, umuwi ka sa inyong bahay at ikwento mo kung ano yung ginawa ko sa iyo. Kwento mo kung ano yung nangyari, kung ano yung nakita mo. So yun ang kanyang utos. Yun ang kanyang pinapagawa. Go home to your family. Doon naman po sa Matthew 8:21-22, meron din pong kwento dyan. Okay, kung paano naman po dinili ang Panginoon itong taong to. Okay, Matthew 8:21-22. Mali yata itong naibigay kong ano, no? Pero hindi po ganyan yung kwento eh. Tama ba yan? Matthew 8:21-20. Parang hindi po. Ang kwento po doon is, ganito po ang kwento po doon is, may isang alagad si Jesus Christ. Meron pong isang alagad si Jesus Christ na iba naman po yung dealing ni Jesus Christ patungkol sa alagad nito. Kasi sabi po ng isang alagad, Panginoon, pwede bang umuwi muna ako sa aming tahanan at ipapalibing ko yung aking ama na namatay. Ang sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, let the dead bury their dead. Ganun po yung sagot ng Panginoon. Ang kahilingan po nitong taong ito ay umuwi muna siya at ipapalibing niya yung kanyang tatay na namatay. But sabi ni Jesus Christ, follow me, let the dead bury their dead. Yun po yung nagkamali lang po ng verses na nailagay po dyan. But ayon po doon sa kwento is may isang alagad si Jesus Christ na hiniling niya na umuwi muna siya para ipalibig yung kanyang asawa. But si Jesus Christ, ang sagot po niya, come follow me, let the dead bury their dead. Okay? So, sabihin,
Di pa ba ayaw sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay? Sumunod ka na lang sa akin. At kay Mateo po, iba rin po yung dealing ng Panginoon kay Matthew. Okay? Dito sa Bible, makita natin yung dealing ng Panginoon kay Matthew. Sabi po niya, leave your business and follow me. Si Matthew po isang tax collector. Sabi po niya kay Mateo, iwanan mo yung business mo, iwanan mo yung trabaho mo, at sumunod ka sa akin. Okay? And serve me. Serve me. Sa iba naman, okay? Meron naman sinasabi ng Panginoon, di ba sabi niya dito sa mayaman na to, benta mo lahat ng ari-arian mo. Pero may mga pagkakataon na sinasabi ng Panginoon, serve me in your business with all your heart. Okay? Pagyamanin mo ang trabaho mo, pagyamanin mo ang business mo, at paglilingkuran mo ako sa business mo. Okay? Serve me in your business with all your hearts. Si Jesus Christ, He demands different things from different people. Okay? Siya po ay nagdidiman sa tao at iba't ibang klase ng demand. Okay? But take note po, He demands one thing to all people. Okay? Ano po yun? One thing na yun. Gives him the first place in your life. Okay? Ito po yung isang demand na hinihingi ng Diyos sa lahat ng tao. Pero tingnan natin kanina, different, okay? He demand different things from different people. But one thing, okay, isang bagay po, He demand that each person give him the first place in his heart. Ito yung isang demand ni Jesus Christ na lahat ng tao dapat ito yung kanyang gawin. Okay? Walang exemption. Na gawin siyang pangunahin sa kanilang buhay. Because sabi ni Jesus Christ, no one can serve two masters. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Either you hate others or love others. Okay? Kaya sabi ng Panginoon sa lahat ng tao, okay, dinidiman niya na siya ang gawing pangunahin sa kanilang buhay. Ito pong rich man na to, he was hoping to serve money first and God second. Okay? Pera mo na bago ikaw, Lord. Pangalawa ka lang. So, yun po yung tatlong bagay. Nakikita po natin dito. Tatlong puntos. Pangatlo po. Doon na po tayo sa pangalawa pa lang, ano? Sa pangatlo po, three things about the answer Jesus gave him. Una, ano po yung una? He did not give the right answer immediately. Second, the Lord did not make the man feel his need for a Savior. Okay, pangatlo po, Jesus finally, dito po sa pangatlo, okay, Jesus finally gave the answer to the young man's question. Finally po, binigay na po ng Panginoon. Tingnan po natin yung pangatlo. Second slide. About three things. Ito po sa answer ng ating Panginoon. Dito po sa pangatlo, sabi niya, Jesus finally gave the answer to the young man's question. Sabi po ng Matthew 16:16, just then a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good things must I do to get eternal life? Ito po yung question niya. At finally, sa question na ito, binigay na po ng ating Panginoon yung kasagutan sa tanong na ito. Okay? Anong sagot ng Panginoon dyan? Verse 21. Tingnan po natin yung sagot ng Panginoon sa kanya. Sa kanyang answer. Jesus answered, if you want to be perfect, go, sell your possession and give it
and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ito po finally, he gave the right answer to the young man's question. Okay? Ang layo doon sa tanong niya, di ba? Ang layo doon sa hinihingi niya. Ang hinihingi po ng young man na to ay eternal life. Pero sabi po ng Jesus Christ sa kanya, okay, kung gusto mo ng eternal life, okay, sell your possession. Benta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. That's the right answer na ibinigay ng Diyos dito po sa rich young man na to. Come, follow me. Again, take note po. Makikita po natin dito sa kwento, the rich young ruler could not have inherit eternal life by being or by keeping the commandments. Okay, ulitin ko po. Ito pong rich young ruler na to, hindi po niya pwedeng makuha yung eternal life sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kasi sabi niya, all this ay nagawa ko na. Okay? Buong pagmamalaki, buong pagyayabang na sinasabi ng Panginoon, ang sinasabi niya sa Panginoon, nagawa ko na lahat ng kautusan. But sabi rito, sa ating pong inaaral, pinapakita po dito, na kahit nagawa mo na, na sinasabi mo, nagawa mo na ang kautusan, hindi ka pa rin maliligtas. Okay? Hindi pa rin yun batayan para ikaw ay makakapasok sa eternal life. Okay? Would not have inherited eternal life by keeping the commandments. Okay? Hindi ibig sabihin na kinikip mo yung commandments. Hindi ibig sabihin sinusunod mo na yung kautusan, sigurado ka na, ligtas ka na. Pinapakita po dito sa kwentong ito, wala ka pa rin kaligtasan kahit ginagawa mo na yan. Because no one will be declared righteous in His sight by observing the law. Okay? Ulitin ko po, no one will be declared righteous by observing the law. Rather, through the law, we became conscious of sin. Yan po yung katotohanan. Sa pamamagitan ng kautusan, magiging conscious ka sa kasalanan. At pag na-conscious ka, that's the time na kailangan mong tumakbo, lumapit sa ating Panginoon, at isuko yung buhay mo sa Kanya. Second, neither could the rich man have inherited eternal life by giving his wealth to the poor. Okay? Kahit na ipamigay mo pa lahat ng kayamanan mo, okay, sa mundo, sa tao. Di ba nakita natin si sa kwento din sa Bible, si Zacchaeus? Ano nangyari kay Zacchaeus? Naligtas po siya, di ba? Binigay niya yung kanyang kayamanan. Pinamigay niya sa tao. Okay? Napakayaman din po ni Zacchaeus. Ang ginawa, Zacchaeus, binamigay niya yung kanyang kayamanan at sumunod siya sa ating Panginoon. Naligtas siya. But dito po sa rich young man na to, sabi ng Panginoon sa kanya, kahit ibigay mo pa lahat ng kayamanan mo sa tao, sa mga mahihirap, kung hindi ka susunod sa akin, kung hindi ka maglilingkod sa akin, hindi ka pa rin maliligtas. Okay? The rich man have inherited eternal life by giving his wealth to the poor. No one can be saved by doing good works. Okay? Pamagitan ng pagbibigay, sa pamagitan ng mga gandang gawa, hindi yun basihan para ikaw nga iligtas. Okay? To inherit eternal life, we must obey Jesus and follow Him. Yan po yung katotohanan para mapasa iyo. Okay? Hindi yan mapasa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi yan makukuha sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng tulong. But yan po ay makukuha pamamagitan ng pag-obey, pagsunod at pagsuko ng buhay sa Panginoon. Saka lamang magkakaroon ng kabuluhan. Yung pagbibigay, yung pagtulong, yung pagsunod kung naisuko mo na ang buhay mo sa Panginoon.
We receive eternal life through faith in Christ. However, those who believe in Christ follow Him. Okay? Those who believe in Christ follow Him. Yun po yung kondisyon ni Jesus Christ eh. Yun po yung kanyang kondisyon, yung po yung kanyang salita. Okay? Those who believe in Him follow Him. In other words, faith always produces action. Faith always produces action. Okay? Nangangailangan ito ng action, nangangailangan ito ng pagkilos. Faith and work must be married together. Hindi pwedeng paghiwalayin. Works without faith are useless. However, faith without works is also useless. Okay? There cannot be faith without obedience to Christ. Walang pananampalataya. Walang faith kung walang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. The rich young ruler got his answer. To inherit eternal life, sabi po niya, he must follow Christ. And for him, the first step was to chop down the idols of his wealth. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanya, i-chop mo. Tanggalin mo, alisin mo. At sumunod ka sa akin. Yan ang sagot sa kanya. He got the right answer. But, number 5, nakita natin, lastly, dito na po tayo magtatapos sa panglima. He made the wrong decision. Okay? He got the right answer, but he made the wrong decision. So ito po yung, dito na po tayo magtatapos. Una, nakita natin, he came to the right person. He came at the right time. He asked the right question. He got the right answer. At dito po sa panglima, he made the wrong decision. Okay? Nakita natin doon sa umpisa, siya po ay nagtatakbo papunta kay Jesus Christ. At sinabi po niya, okay, tinawag po niya si Jesus na good teacher. Okay? Nakita natin doon, di ba? Sa kanyang paglapit kay Jesus Christ, nagtatakbo siya. At sa kanyang paglapit, tinawag niya si Jesus Christ na good teacher. Okay? But, makita po natin, he refused to be para tanggapin si Jesus Christ as his teachers, as his teacher. Okay? Tinawag po niyang good teacher si Jesus Christ, pero ayaw niyang tanggapin si Jesus Christ na maging guro niya. Yun po yung makikita natin dito. Na meron palang ganun, ano? Di ba? Nakita natin na sinasabi mo na siya ay napakagaling na guro, napakabuting guro, pero ayaw mo tanggapin na siya ay maging guro mo. Okay? At yun po nangyari po dito sa young ruler na to. Despite of the fact na alam niya, kilala niya si Jesus Christ isang mabuting guro, pero ayaw niya tanggapin na maging guro si Jesus Christ ng kanyang buhay. Ang gusto lang niya ay eternal life. Okay? He refused to have Jesus as his teachers. He came running to Jesus, but he walked away. Okay? He walked away. He left with his head down and his heart empty. Okay? Ito po ang ulan na to. He made a bad decision. Instead, he chose his wealth instead of Jesus. He loved him more than people. He loved self more than others. He loved money more than God. Ang ginawa po niya, he turned his back on true riches and walked away. He lost life's greatest opportunity. Sayang. Pinakawalan niya
yung greatest opportunity na dumating sa kanyang buhay. Tandaan po natin sa ating pagwawakas, when we give Jesus first place, we gain eternal life. Okay? What we give up, okay, to follow Him, He gives back to us in 100 different ways. Ayan po, ulitin ko po. When we give Jesus first place, we gain eternal life. What we give up to follow Him, He gives back to us in 100 different ways. Kaya wag po natin panghinayangan yung anumang bagay na i-give up natin. Anumang bagay na hinihingi ni Lord sa atin na i-give up natin, natanggalin natin. Okay? Huwag nating paghinayangan yung anumang bagay na hinihingi sa atin ni Lord. Pagkat ang pangako ng Panginoon sa atin, He give us back to us in 100 different ways. Diba minsan sabi ng Panginoon, give your tithes and offering. Bigay mo yung iyong mga tithes and offering. Na pangako ng Panginoon sa Matthew, sa Malakay, chapter 3, verse 11. Bubuksan ko ang pinto at durungan ng kalangitan at ibubuhos ko ang aking masaganang pagpapala. Okay? Hindi lang po pera. Hindi lang po pera ang ibibigay ni Lord sa atin. Okay? Nagbigay tayo ng pera, hindi lang pera ang ibabalik ni Lord sa atin. He give us back in 100 different ways. Kalusugan natin, kapayapaan natin, pamilya natin, kapayapaan natin, di ba? Masayang pamilya, masayang buhay, papayapang buhay. Okay? Ganyan ang Panginoon sumagot. Ganyan ang Panginoon magpala. Hindi lang tayo pagpapalain ni Lord sa pera. But 100 different ways. Kung tayo po ay susunod sa Kanya at mag-give up ng mga bagay na hadlang sa ating pagsunod sa Kanya. So, mga kapatid, sana po tayo po ay napagpala ng salita ng Diyos sa magang ito. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, we thank you very much for allowing this message na marinig po namin at ma-enjoy po namin ngayong umaga. I pray to you, God, na maintindihan po namin, maunawaan namin ang kalooban mo. Hindi ang kalooban namin, Panginoon. Minsan, Panginoon, may mga pagkakataon sa buhay namin. Gusto namin mangyari yung gusto namin. Gusto namin yung will natin. Yung will namin, hindi yung will mo. Minsan, may mga hinihingi kaming bagay na hindi mo na ipagkakaloob. Thank you for this message to us na sinasabi mo, hindi mo ibinibigay, hindi mo pinagkakaloob because we are not ready yet. Minsan pa, Panginoon, ini-insist namin, Lord, forgive us. Mga bagay na hindi po namin nakikita na sinasabi mo para sa amin. Especially, this message na napakayaman sa Panginoon sa turo at aral mo na kung saan ay nais mong gawin po namin. Lord, one thing you ask in us in this message is nire-require mo kami, Panginoon, na ikaw ang unahin namin sa lahat ng bagay. Ikaw ang ilagay namin doon sa priority namin. Salamat po, dakilang Diyos, for reminding us once again how to gain eternal life. Thank you, Father God. Lord, pati niyo pong pagpalain ng bawat isa, bawat pamilya, kabahagi sa pagtitipon nato. Ang church, ang iglesia, Light of the World Christian Homes. Thank you, Father God, for loving us, for caring us, for protecting us. Thank you for the blood of Jesus to cover us araw-araw ng aming buhay. Lord, bless our going out and coming in. Bless the works of our hand. Tayo, O Diyos, ang patuloy mo parangalan, maluwalhati sa aming pang-araw-araw na buhay. Thank you, Father God. Lord, sa aming pong pansamantalang pag-iwalay, dalangin namin.
through your Holy Spirit to lead us and to guide us all the way down, Father God, doon sa lugar ng nais mo na marating namin. And we ask the blood of Jesus to shield us and cover us. To you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.